Yo yo yo, check check. Welcome sa ating channel. Isa na naman pong bagong reaction video ating pong gagawin ngayong araw na to. Ang video pong ito ay mula po kay Summit Media Philippines. Ang title po nito, Breaking! Pilipinas nagpakawala ng mga missile sa West Philippine Sea. Amerika pinuntirya ang China. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ni Summit Media Philippines, nasa description po ang link ng kanyang video para po makapag-subscribe ka sa kanyang channel. Huwag mo rin sanang kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel and hit the notification bell para manonotify yung cellphone mo kapag may bago tayong reaction video. Ulitin ko po, hindi po tayo nagbabalita. Tayo po ay gumagawa lang po ng reaction video dito po sa mga nangyayari po sa ating bansa, particularly dyan po sa West Philippine Sea. Mag-subscribe ka na kasi po road to 100k subscribers na tayo. At pag na-reach po natin ng 100k subscribers, mamimigay po tayo ng cellphone dito po sa ating channel. 6,000 na lang po, marireach na po natin ng 100k subscribers. Kaya ano pang kailangan mong gawin? Subscribe, like this video kung gusto mo ating reaction video. Stay active sa ating channel. Simulan na po natin to. Excited na rin ako sa mga mapanood natin dito sa video na to ni Summit Media Philippines. Let's do this. Nag-react ang bansang China sa pagpapakawala ng mga missiles ng isang sasakyan pandagat ng Philippine Navy sa West Philippine Sea. Ayon sa kanila, isa ro itong pagpapakita ng banta sa seguridad ng kanilang bansa. At grabe, no? Grabe itong China, no? Nagpapaano daw to ng banta sa kanilang bansa. Isang mata lang sila mula last year pa ay kung ano-ano lang kabalbalan ng ginawa sa atin. Alam niyo na po, hindi na po natin kailangan pang ulit-ulitin yung mga ginawa nila sa atin. Samantalang tayo, yan po ay firing exercise lang po yung ginawa natin. At wala po tayong particularly pinatatama ang barko o whatever kung sino mang ibang bansa yan o kahit ang China. Kaya nararatel po sila ngayon sa ginagawa po natin. Kasi nakikita nila na tayo po ngayon ay eager na pumalag sa ginagawa nilang pagsakop sa ating teritoryo o sa ating EEZ. Kaya hindi po makatao ang kanilang ginagawa mulat sa pool. Ngayon, we giving them a dose of their own medicine, no? Actually, hindi pa nga wala pa nga po talaga tayong literal na ginagawa mismo sa kanila. Ayun po ay firing exercise pa lang, pero sobrang nababahala na po sila sa ginagawa po ng Pilipinas. Hindi raw dapat palampasin ito ng kanilang gobyerno at mananagot ang Pilipinas Aray. sa ginawa nito ng pagpapawala ng missiles malapit sa kanilang inaangkin na karagatan sa Wangyandaw o mas kilala bilang Scarborough Shoal. Aray. Pero ang sinabi ng Philippine Navy na ang mga barkong padigma nito ay nagsasagawa lamang ng mga military exercises Tama. sa loob ng 200 nautical miles, exclusive economic zone nito at may karapatan ang Pilipinas para gumawa ng ganitong pagsasanay. Tama, kasi nasa teritoryo natin yun, alangan naman sila lang. Alangan naman sila lang yung gumagawa ng exercise nila o firing exercise, kung ano mang exercise yan dyan sa kanilang EEZ. Diba? Mismong EEZ nga natin, diba? Kinukuha nila eh. Sinasabi nilang kanila daw na which is hindi naman totoo. Atin yan, tayo ang legal na nagmamay-ari niyan. Diba? Nasa arbitral ruling yan noong 2016 na panalunan natin, pero hindi nila nire-respeto yun. Wala pa nga tayong totally ginagawa sa kanila, samantalang sila lahat na po ay ginawa, lahat ng kabalbalan ay ginawa na nila sa atin last year. Ngayon lang po tayo nagpapakita ng ano talaga natin, puwersa natin dyan sa ating EEZ o dyan sa West Philippine Sea. Kung iisipin nyo yan, di ba? Pero ganyan pa lang ang ginagawa ng Pilipinas. Sobrang nababahala na sila. Ewan ko ba sa dito sa China na to. Masyado acting ang bansang China sa mga ginagawa na ito ng Philippine Navy. Samantalang kung sila naman ang gumawa ng mga pagsasanay sa karagatan na nasasakupan ng Pilipinas, Tama. hindi ito binibigyan ng malaking gulo ang isyu ng mga Pilipino. Iginigiit pa ng sandatahang lakas ng Pilipinas na bahagi ng pagsisikap nitong igiit ang mga karapatan ng Pilipinas sa soberanya sa katubigang inaangkin din ng Beijing. Tama. Sa kabuuan, inaangkin ng China ang karamihan sa mga karagatan sa South China Sea gamit ang kanilang 10-dash line. Ayun nga, yung 10-dash line, yung kalokohan nilang 10-dash line na yan. Diyan sila lang hahawak, samantalang hindi yan nire-recognize ng UNCLOS. Mismong UNCLOS hindi nirespeto ng China yung desisyon ng UNCLOS. So sinong maniniwala sa kanila? Sinong papanig sa kanila dyan sa China? Wala. Diba? Pinaniniwalaan lang nila yung sarili nila. Hindi lang po tayo yung gusto nilang sakupin. No? Kung nakikita nyo po yan, no? Buo yan. Indo-Pacific, buong West Philippine Sea gusto nilang sakupin. Dahil nga doon sa imaginary 10-dash line nila. Diba? At samantalang tayo, nasa legal tayo.
arbiter ruling na panalunan natin yun, inaward sa atin yun. 'Di ba? Hindi nila nirerespeto. Wala silang respeto. Kung nakipag-usap man tayo sa kanila, nakapag-meeting noong araw, kung alam niyo yun sa DFA, 'di ba? Walang nangyari. Mismong sila rin agad ang lumabag o talagang hindi sumunod sa napag-usapan. Kaya para sa akin, wala na pong saysay na makipag-usap dito sa China. Kasi po sila mismo ang unang-unang lumalabag sa napag-usapan. Walang saysay. No, kung tutuusin, dapat ang gawin na lang po talaga ng ating gobyerno ay palakasin ng ating sandutang lakas, bantayan lahat ng ating teritoryo, ating EEZ, para hindi na po basa-basa tayo pasukin itong China ng ating EEZ at hindi po nila matayuan ng military bases. Yun nga po yung sinasabi po natin, baka nga po the diversionary tactics lang po nila yung monstership na yan para po mag-focus tayo doon sa monstership nila, pero hindi po natin alam, baka yung ibang EEZ natin o ibang lokasyon ng EEZ natin na hindi natin nababantayan, baka tinatambakan na po nila ng buhangin para gawin nilang military bases, katulad nangyari po doon sa malapit sa Pag-asa Island na nakuha po nila at ang laki-laki po nun, no, na ginawa po nilang military base. Sana po lahat po ng ating end-to-end point ng ating EEZ ay mabantayan po ng ating mga mga PCG, lahat po sa AFP, lahat po sana po mabantayan po yun at hindi po tayo maagawan na naman ng teritoryo nitong China. At kanilang paniniwala sa kabila ng isang internasyonal na desisyon na walang legal na batayan ang lahat ng mga ito at maging assertion sa tinatawag nilang bahagi ng kanilang kasaysayan. Ang mga pagsasalay noong Biyernes ay ginanap ilang araw matapos magpayag ng pagkaalarma ang Philippine Coast Guard sa mga pagpapatrol ng China ng kanilang mga dambuhalang barko. Tama. At ang tinaguriang monster ship na papalapit sa baybayin ng Maynila. Sinabi sa statement ng Philippine Navy gamit ang pangalang Pilipino para sa mga lugar ng South China Sea na inaangkin ng Maynila at ng Beijing. While conducting sovereignty patrol in the West Philippine Sea, several offshore combat ships of the Philippine Navy held a unilateral exercises. Samantala, nagpahayag na ang bansang Amerika ng kanilang paninindigan kung sakaling atakihin ng China ang mga kaalyado nitong bansa sa Asia, partikular na dito ang Republic of Taiwan at ng Pilipinas. Kumakailan lamang ng sinabi ni United States Senador Marco Rubio na siyang pinili ni President-elect Donald Trump na pamunuan ang Departamento ng Estado na dapat itigil na ng China ang pakikialam sa Pilipinas at sa Taiwan, na binanggit na ang mga deeply destabilizing na aksyon nito sa rehiyon ay nag-uudyok sa US na kontrahin at posibleng pagsimula ng malaking gulo at ng digmaan. Etong si Senator Rubio, no, parang nakikita ko siya sa yung version natin, no, si Gibo Teodoro, parang ganun siya. Ganun siya magsalita din si Sec Gibo, no, na rekta, na walang no holds barred, talagang sasabihin niya yung gusto niya sabihin sa China. Na hindi pa pwede yung ginagawa ng China, no. Parang ganun po yung version natin, no, sa Pilipino. Etong si Sec Rubio talagang siya, yung Senator Rubio. Direct to the point din siya magsalita na talagang kaya rin siguro ngayon na medyo paatras na rin ang paatras yung monstership ng China sa ating EEZ, no. Dahil nagsalita na nga po talaga ang Amerika na kung hindi nyo titigilan ang mga kaalyado naming bansa na Taiwan at ang Pilipinas, na kung magkaka-leche-leche na tayo. Kasi nga kung gusto nyo magkasundo tayo, wag nyo nang bulihin ng Pilipinas at ang Taiwan. Ganun po ang pahayag nito ni Senator Rubio at talaga pong kinongratulate siya ng lahat po ng kasama niya dito at talagang pinanindigan nila at sinasabi nila na tama ang kanyang sinasabi na dapat lang yun na gawin at sabihin sa China. At sana nga makinig talaga ang China rito sa sinabi ng Amerika. Sa kanyang confirmation hearing sa harap ng US Senate Committee on Foreign Relations noong Webes, inudyukan ni Rubio ang Beijing na magsagawa ng anything rash or irrational pagdating sa Pilipinas o Taiwan kung seryoso ito sa pagpapaganda ng relasyon ng US at ng China. Nagbabala ang senador mula sa Florida na kung may miscommunication na mangyayari o ilang hindi sinasadyang pagpapaputok na lumabas mula sa pangigipit ng China sa South China Sea, na kung saan ay mapipilitan ng US na ipagtanggol ang Pilipinas bilang kaalyado nito base na rin sa naging kasunduan ng dalawang bansa. Palakpakan natin, no? Palakpakan natin ng Amerika sa walang sawang pagsuporta sa Pilipinas. So, kailangan pa ba natin magdalawang isip? Kailangan pa ba natin mangamba? Well, para sa akin po, no, kahit po walang suporta ng ibang bansa, kailangan pa rin nating ipaglaban
ang ating soberanya, ang ating EEZ, ang ating teritoryo, ang ating bansa. No, dahil tayo po ay isang bansa. Tandaan nyo yan, hindi po tayo Republic Province of China. No? Tayo po ay may sariling bansa. Kailangan nating ilaban ang ating teritoryo. Na which is yan po ang simulat sa pulpang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. We will not yield. Yun nga po ang sabi ng ating Pangulo, no? Binibigyan tayo ng mataas na moral ng ating Pangulong Bongbong Marcos para ipaglaban ang ating soberanya o ang ating EEZ. Nakita nyo naman, no? Lahat ng effort ay ginagawa ng ating Pangulo para makipagkasundo o magbigay ng mga impormasyon sa iba't ibang malalakas sa bansa na talagang tayo ay sinusuportahan. Wag po natin sanang i-disappoint ang mga bansang tumutulong at sumusuporta po sa atin, lalong-lalo na po ang Amerika. Kasi po kung tutuusin, no, isipin nyo, India, Japan, South Korea, Germany, European Union, nasa side po natin. No? Hindi po tayo nag-iisa sa laban na to. Nakasuporta po yung lahat ng malalakas na bansa na yan laban dito sa mapanakop na China. Kaya wag po sana tayong mangamba o magdalawang isip na palakasin pa po ang ating sandatahang lakas. At tayo po na mga ordinaryong Pilipino, no, dito po sa social media, mag-ingay po tayo. Ipakita po natin ang puwersa natin dito na tinutuligsa natin ang mapanakop na China at yung mga pro-China na yan. Hindi po tayo maniniwala sa mga pro-China na yan. Ipaglalaban po natin ang ating bansa, ipaglalaban natin ang ating EEZ dahil dapat Pilipino ang makikinabang ng ating EEZ at hindi ang ibang bansa. Real talk po yan, ganun po dapat ang mindset natin. Although tayo po ay ordinaryo mamamayan, dito po tayo sa social media sumuporta sa ating gobyerno kasi po inilalaban po ng ating gobyerno ngayon sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos ang ating bansa. Ganun po yun. Wag po tayo magpapanil lang dun sa mga pro-China. At magkakaroon ito ng malaking epekto na umuwi sa ikatlong digmaang padaigdig. Pinakauli, ang Beijing ay lalong ginigipit ang Manila matapos ito magpadala ng 165 meters long Coast Guard vessel na tinatawag na monster ship malapit sa Zambales. Isang halimbawa ng harassment na binanggit na Rubio sa nasabing pagdinig. Ang kanyang managing payag ay malinaw na ang China mismo ang tunay na agresor sa West Philippine Sea. Well, real talk, lahat naman sa buong mundo. 'Di ba? Meron pang international media na nalulan ng ating barko noon. Naranasan nila yung pangbubudi ng China. Mismo tinarget sila noon ng water cannon. 'Di ba? Yung babaeng international media. Kaya hindi lang po ang Pilipinas ang nakaranas mismo niyan. No, pati po yung international media. No, kaya sila po saksing buhay sila sa ginagawang pagbangga-bangga ng ating mga barko, pang-water cannon sa ating barko at lahat na. Kaya wala na po talagang maniniwala dito sa China kundi yung mga sarili lang nila. No, actually kawawa nga rin po dito yung mga ordinaryong mamamayan ng China eh. Kasi po binubulag po sila ng kanilang gobyerno na sila ang inaapi, sila yung ganito, sila yung ganyan. Pero actually yung gobyerno nila ang nang-aapi dyan sa West Philippine Sea. Sila yung aggressor. Real talk yun. Tama yung sinabi dito ni Senator Rubio ng Amerika. Kaya suportahan po natin ang ating gobyerno at lahat po ng mga sumusuportang bansa sa atin. Ganun po lang ang dapat nating gawin. Kasi po, kung hindi po natin susuportahan ng ating gobyerno laban dyan sa mapanakop na China ay wala pong mangyayari sa atin. Baka nga po magkatotoo na yun na maging probinsya na tayo ng China. Nakakalungkot po yun. At ang alyansa ng US at ng Pilipinas ay mananatiling mahalaga sa mga kalkulasyon ng seguridad ng buong mundo. Ayun lang po ating po nagawa ng reaction video. Napakagandang video na ito ni Summit Media Philippines. Mag-subscribe po kayo sa kanyang channel. Nasa description po ang link ng kanyang video para makapag-subscribe ka sa kanyang channel. Huwag mo rin sanang kanilimutan na mag-subscribe sa aking channel. Road to 100k subscribers na po tayo. 6,000 na lang po at marireach na po natin ang 100k subscribers. Kaya subscribe, like this video, comment down below kung ano sa loobin mo sa napanood nating video na to ni Summit Media Philippines. Maraming salamat po sa mga walang sawang sumusuporta sa aking channel. Mag-iingat po kayo lahat. God bless and peace out. Bye.